Investment Reserve Fund, OIRF. So, sa mga fiduciary dito sa Pilipinas, yung SSS, GSIS, yan. Yan yung example, no? May mga reserve fund yan. At yung isa sa category nila is nag-i-invest sila. At yung mga investments nila kumikita. At yung mga ibang kinikita ng investment nila, nilalagay nila as reserve fund. So, pag yung reserve fund nila is galing sa investment reserve fund. So, ano yung reserve fund in general? Yung reserve fund is cash or liquidated asset na pwede mong ipang bayad sa mga short-term obligations. So, kung babalik kayo dun sa sinabi ko kanina kay Pinoy, kasi pag hindi na nakapagbayad pag hindi na kayang bayaran o hirap nang makabayad yung employer at saka employee ng taas contribution sa SSS, ang gagawin ng SSS para meron silang maipaloan at maipaloan sa mga member is gagamitin nila yung kanilang reserve fund, no? At yung reserve fund na gagamitin nila is yung galing sa investment o yung investment reserve fund na sinasabi nga ni Pinoy na baka maubos by 2029. At kapag naubos yon, lugi ng SSS, hindi na nila magagawa yung kanyang fiduciary duty. Okay, pag nalugi ang SSS o GSIS, hindi na nila magagawa yung kanilang mandato na meron silang fiduciary duty sa mga members nila. Diba? Kasi karamihan ng tao alam yan. Alam yung liquidated asset, no? Especially dun sa mga graduates ng business administration. Pero yung reserve fund, it's a concept that you will learn kapag nagtatrabaho ka na sa gobyerno. At mapag-aaralan mo yung reserve fund kapag CPA ka. Yun. CPAs are knowledgeable about reserve fund. Okay? Yun. So, diba? So, yun lang pa.